Welcome sa klase ni Sir Roger. Ang klase na para nagkikwentuhan pero may matututunan. Ang klase na para sa lahat, lalo na sa mga nahihirapan. Basta kay Sir Roger, ibang klase. Let's go! Okay, so part 2 na to ng ating discussion tungkol sa nature and classification of costs. Nung part 1, may sinimulan tayo tungkol sa iba't ibang classification of costs, depende sa need ng management. So ngayong part 2, tatapusin natin siya. Ano pa nga ba ang pwedeng i-classify ang cost? Okay? So sige, tuloy natin. Okay, so ito yung notes natin last time, nung huling kwentuhan natin. Ito yung mga nasimulan nating classification of costs. Una, nature or management function. Meron tayong manufacturing or non-manufacturing costs. Depende sa timing of recognition, meron tayong product or period costs. Depende kung paano siya mag-behave sa certain activity. Meron tayong variable, fixed, and semi-variable costs. And then, last natin na-discuss is yung types of inventory. So ano pa nga bang pwedeng maging classification of costs? So again, meron tayong classification of cost according to its traceability. Traceability. Yan. So dito sa traceability, meron tayong tinatawag na direct costs, direct product cost, and indirect product costs. Indirect product costs. Ayan. Pag sinabi nating direct product costs, ito yung mga directly identified sa finished goods or finished products or services or kaya naman yung mga those mga directly attributable in the process of making the product or the service. So example yung converting the materials into finished goods, no? Meron kasi tayong mga cost of production, mga production costs. Meron tayong direct materials, direct labor, tsaka manufacturing overhead. So sila ang tinatawag nating manufacturing costs, no? Pero alin dun yung traceable sa isang product? Yung direct material tsaka direct labor, sila yung tinatawag nating direct product cost. Tapos naman yung factory overhead, siya yung indirect product cost. Bakit naging direct at saka indirect? Kasi, halimbawa, tingnan nyo yung lamesa. Okay? Makikita mo kaagad sa unang tingin na ang raw material na ginamit sa lamesa ay kahoy. Okay, so majority, ibig sabihin, kaya mong i-single out kung ilang piraso ng kahoy ang nagamit sa isang product. Kasi direct siya. Okay? Direct labor. Kaya mong alamin kung ilan ang nagagawa ng isang laborer, ng isang worker na directly nagpo-produce ng product. For example, yung nagkakat. Ilan ang nakat niya. So kaya mong i-trace, no, sa isang finished product ang gumawa nito ay ganitong number of labor cost. Okay? Pero sa factory overhead, halimbawa ang ginamit ay yung depreciation nung machine na ginamit pang putol, no? Hindi mo kayang i-single out magkano ang depreciation na napunta sa isang product. So, ine-estimate lang siya. Okay? Hindi ka talaga sigurado kung magkano ang depreciation na attributable sa isang finished product. Kaya siya ay indirect. Ine-estimate mo na lang siya kung magkano ang i-charge mong depreciation cost sa bawat product. Kaya naman siya indirect. So, hindi kasi siya traceable. Okay? So, yun ang pinagkaiba ng direct product cost at indirect product cost. Pero ito tandaan natin, consider the cost object. Cost object. Yan. Kasi hindi lahat ng direct cost, hindi lahat ng product, hindi lahat ng direct cost ay direct din sa ibang object. Ang cost object, yan yung paglalagyan mo ng cost. Okay? Example, cost object mo is accounting department. Hindi directly related yung cost of production sa accounting department. So, hindi siya related doon. Hindi siya directly related. Ano yung cost na related doon sa accounting department? E di yung sweldo ng ang mga accounting officers, mga accountants. Yun yung direct cost niya. So, titingnan natin kung ano yung cost object, ano? Hindi palagi kasing direct cost ang mga direct materials, direct labor. Hindi laging indirect ang factory overhead. Titingnan nyo kung ano yung cost object. Kaya nga naglagay dito ng direct product cost tsaka indirect product cost. Kasi yung cost object natin ay yung product. Okay?
So pag iniba yung cost object, may iba na ngayon kung ano yung mga direct cost niya, tsaka yung mga indirect cost. Okay? So sana na ano tayo doon, malinaw tayo doon. Now, let's continue. So yung mga susunod na costs, ito yung mga based dun sa perspective ng management. Okay? So based ito sa perspective ng management. So first is yung relevant at irrelevant cost. Relevant costs and irrelevant costs. So ito kasi mga decision making ano na to decision making classification of costs. So pag sinabi nating relevant costs, from the name itself, ang ibig sabihin natin ng relevant, mahalaga siya sa ating decision making. Okay? Kung siya ay useful sa decision making, siya ay relevant costs. So useful in decision making. Ngayon, paano masasabing useful ang isang cost sa decision making? Kung halimbawa, namimili ka ng dalawa, kaya nga nagde-decide kayo, may pinagpipilian ka, no? May pinagpipilian kang dalawang alternative. Yung isa doon, may cost kang magagastos na ganito. Yung isang alternative, wala. Therefore, yung cost na yun ay relevant. Bigyan ko ng example. Halimbawa, gusto kong pumunta ng concert ng Coldplay. Okay? Ngayon, namimili ako kung magko-commute ako or magdadala ako sakyan. Yung gasolina, present siya kapag ako ay nagdala ng sasakyan. Pero hindi siya present pag nag-commute ako. Therefore, yung cost of gasoline is considered to be relevant. Kasi makakapekto siya sa decision ko kung sakaling ako ay magdadrive or magko-commute. On the other hand, yung pamasahe ko, pag ako'y nag-commute, magagastos ko siya pag ako nag-commute, pero pag hindi ako nag-commute, hindi ko siya magagastos. So kaya naman yung yung transportation cost, yung commute, no? Transportation fee, relevant siya. Ano naman ang hindi relevant? Ano yung mga irrelevant? Magkano ko binili sa sasakyan? Halimbawa, binili ko yung sasakyan ng 1 million 1 year ago. Okay? Kahit na mag-commute ako or magdala ako sa sakyan, hindi na mababago yung 1 million. Kaya dapat ang relevant, para siya maging relevant, para siya maging useful, dapat siya ay future and differential. Pag sinabi nating useful, future and differential. Pag differential, magkaiba yung cost sa dalawang alternative. Okay? Kung halimbawa naman, hindi naman maapekto sa desisyon ko yung binili kong sasakyan, nandyan na yan, tapos na yan eh. Hindi na siya future cost, sunk cost na yun, past na yun, nakaraan na yun. Kaya dapat ang mga nakaraan, irrelevant na yan. Wala akong sinasabi ah. Ang mga nakaraan, dapat irrelevant na yan. Kasi kapag yan ay nakakapekto pa sa decision making mo, ano pa yan? Relevant cost pa yan. Okay? Future dapat ang relevant cost and differential. So pag wala siya ng characteristic ng dalawang yan, future nga, hindi naman differential, irrelevant pa din yan. Okay? Kailangan makuha niya yung dalawang characteristic na yan. Okay? Ano mga example ng mga irrelevant cost pa? Let's say magpo-produce ako. Namimili ako kung magpo-produce ako ng finished product or bibili na lang ako sa labas sa mga supplier. Yung depreciation ng machine, bumili man ako or hindi, may depreciation ako. Ngayon, hindi siya differential. Kasi kahit bumili ako or hindi ako bumili, mag-produce ako or hindi ako mag-produce, same pa din yung depreciation expense ko. Kaya naman hindi siya relevant. Irrelevant siya. Okay? So yun yung ibig sabihin natin ng relevant at irrelevant cost. Sana medyo na nalinawan tayo doon, ano? Yan. Next, what else? Ano pa yung management perspective natin? Another perspective ng management is yung avoidable tsaka unavoidable cost. Avoidable tsaka mga unavoidable costs. Okay? Avoidable and unavoidable costs. So dito, ang avoidable cost, hindi mo siya may incur kapag hindi mo ginawa yung activity. Kaya nga tinawag na avoidable. You will not incur this kind of cost if you will not perform the activity. Okay? So normally savings siya, magiging savings siya.
Pag hindi mo siya ginawa, yung cost nun magiging savings. Okay? So, yung savings considered to be inflow yan. Inflow yan on an economic sense. Okay? So, ang tawag din natin dyan ay imputed. Yan. Kasi nga, although cost ang tawag natin sa kanya, pero dahil siya ay avoidable, nagiging savings yung supposed to be cost mo. Okay? Yung unavoidable, regardless whether gawin mo man or hindi yung isang activity, meron ka pa rin at meron kang ma-incur na cost. So mga unavoidable 'yon. Therefore, irrelevant na 'yan. Ang mga avoidable, 'yan ay relevant costs. At yung mga unavoidable, sila ay mga irrelevant costs. Kasi nga, hindi siya nagbabago eh. Whether gawin mo man yung isang alternative or hindi mo man gawin yung alternative na to, namimili ka sa dalawa, same pa din yung cost na may incur mo, constant pa din siya. Irrelevant na siya sa iyong decision making. Common example niyan, yun nga, sinabi natin depreciation. Regardless whether mag-produce ka or hindi ka mag-produce, may depreciation ka pa rin. Renta. Sabi natin last time, no? Ah, kahit hindi ka mag-produce, hindi naman pwedeng hindi ka magbayad ng renta. So siya ay unavoidable. Okay? Interest expense. Kahit na hindi ka mag-produce, okay, wala kang ma-incur na cost. Magbabayad ka pa rin ng interest. Hindi naman kasi kasali 'yun eh. So unavoidable 'yan. Marami pa, property taxes. Okay? So example lang natin dito, mga unavoidable cost is yung rent, depreciation, okay? What else? Interest, mga property taxes. Yan, property taxes. So, pwede din sabihin natin, mga irrelevant costs na yan. Ang mga unavoidable costs ay mga irrelevant costs. Okay? So, I hope na malinaw yan, ha? Sana malinaw sa atin. Next is, singit ko na dito. Another is controllable, wait, burahin natin. Controllable or uncontrollable costs. Based on influence na to ng management. Controllable or uncontrollable. Influence to, based on influence ng management. Kung kaya ba niyang kontrolin yung cost or hindi. Kaya ba niyang pataasin yung cost or hindi. Okay? So, kung ano yung degree of authority na binibigay ng manager do sa cost na yon. Kapag ang manager meron siyang say kung hanggang magkanong cost lang ang pwedeng ma-incur, controllable cost 'yon. Okay? So, pwede mo siyang kontrolin. Okay? Kung whether gagastusin ba natin siya or hindi natin siya gagastusin. So, ang decision niyan is based on manager. Okay? Decided based on manager's decision. Pero kung hindi niya kayang kontrolin yung incurrence ng cost, uncontrollable yan. Okay? Yan. So, depende yan sa structure ng organization. Usually, yung mga pantawag doon, mga decentralized, yan, sila yung merong mga authority to decide whether yung cost ay magi-incur ba or hindi. Okay, as long as the manager has a say on incurring the cost, controllable yon. Pero if wala siyang say, talagang magi-incur siya ng cost na yon, uncontrollable yon. And based on performance evaluation, dapat i-evaluate mo ang managers doon sa cost na kaya niyang kontrolin. Wag sa mga cost na hindi niya kayang kontrolin. Example, ako ay isang product manager. Let's say marami kayong product na binebenta, no? Yung company ninyo, let's say si ah, San Miguel Corporation, marami siyang products, no? Meron siyang beverage, meron siyang food, meron siyang ganito, no? Bawat product, meron siyang product manager, for example, division manager, for example. Then, bawat division manager, meron siyang kanya-kanyang costs. Yun yung mga cost na kaya niyang kontrolin kasi based yun sa division niya. Pero si headquarters, yung headquarter ng San Miguel Corporation, let's say they're occupying the same building. First floor, second floor, third floor. Andun yung bawat division, products, no? Nasa isang building sila, magbabayad sila ng property tax. Yung property tax na binayaran, hahati-hatiin yun based sa mga nakikinabang. E di yung bawat product manager, mabibigyan sila ng cost na hindi naman nila kayang kontrolin. Kasi nga, property tax yun. Okay? At saka yung binigay ng head office
Halimbawa, sabi ng HQ, mga division manager, since kayo ay nakikinabang sa floors ng ating company, ng ating building, yung preparation niyo ng financial statement, maglagay kayo diyan ng common cost. Hati-hati kayo diyan. Beverage, ito yung cost nyo. Naging negative siya. Naging negative yung income niya. Is it mean na kasalanan ng division manager? Pwedeng hindi, no? Hindi naman niya yung kayang kontrolin. Kaya siya naging negative because of cost na hindi niya kayang kontrolin. Dapat i-evaluate siya sa cost na kaya niyang kontrolin. Okay? Ayan. Sige. What else? So far, yun yung ilan sa mga ano no, mga classification of costs pa. So again, yung isa pa sama na rin natin dito, sunk costs at future costs. Yan. So dito sa sunk cost, ang pinagkaiba niya, ito yung mga past cost na no. Past na to. Hindi na to dapat nagmamatter sa inyo. At siya ay mga irrelevant na yan. So hindi na siya differential. Whether magbayad man ako ng ticket na umattend man ako ng concert ng Coldplay or hindi, yung binili kong sasakyan, hindi na siya mababawi. Hindi na maiiba yun. Bumili man ako or hindi na magbabago yung cost niya. So they are irrelevant. So they are past and they are historical. Kaya yung mga nasa financial statement, they're considered historical cost, they're sunk cost. Okay? Hindi na magbabago yan eh. Na-incur mo na yan. Okay? Yung namang future cost, may i-incur mo pa lang yan. Kaya may option ka whether incur or hindi. Depende na lang kung controllable siya. No? So they are relevant costs. Future costs are relevant costs kasi they are of value in decision making. Nakakapekto siya sa plano, sa pag organize ng isang activity, ng isang project kasi nga future pa siya. Okay? Yan. So tawag din natin diyan minsan planned cost. Planned costs. Ay, planned cost. Ayan. Estimated cost, pwede rin. Okay? Ayan. So, ilan lamang ito sa mga, marami pa actually classification of costs eh. Okay? Samahan ko na rin yung opportunity cost. Opportunity cost. Para at least may idea kayo. Ano nga bang ibig sabihin ng opportunity costs? So, isa siyang, isa siyang, hindi siya cost talaga na nire-record, pero sinasama siya sa decision making. Kasi ito yung sinayang mo eh. Ito yung income na sinayang mo. Kaya pag halimbawa, tingin mo isa kang income, sinayang ka, opportunity cost na ang tawag sa'yo doon, no? Ayan. Halimbawa, may karibal ka, halimbawa lalaki ka, may karibal ka, no? Tingin mo mas mataas yung value mo doon sa kakaribal mo. Pinili yung kakaribal mo sa panliligaw. Tawag na sa'yo, opportunity cost kasi ikaw yung nawala or nasayang. Sayang na benefit, mabe-benefit sana sa'yo eh. Hindi ka pinili. So, you are benefit given up in favor of another. So, that's your cost of that's opportunity cost. So, in every decision, merong isang alternative na hindi nasusunod. So, yung benefit na makukuha mo sana sa alternative na yon, opportunity cost yun. Example, nag-iisip ako mag-aaral ako or magtatrabaho. Ngayon, kung magtatrabaho ako, kikita ako ng, let's say, 15,000 a month. Kung halimbawa, 1 year na lang ako, gagraduate na ako, pinili kong mag-aral. So, yung supposed to be kikitain ko pag ako nagtrabaho, opportunity cost yun. Ito yung benefit na hindi mo pinili dun sa kabilang alternative, sa kabilang option. Okay? So, yun yung uh, income forgone. Income or benefit given up. Given up. Yan. So, again, recap tayo, no? Madadagdag tayo sa mga classification of cost. Direct product cost, indirect product cost. Tingnan kung ano yung cost object bago natin sabihin kung siya ba ay direct or indirect. Pangalawa, relevant or irrelevant cost. Dapat future and differential. Pag wala sa kahit isa niyan or isa lang kulang, irrelevant na yan, matic na yan. Okay? Avoidable or unavoidable. Okay? If it cannot be
if it still will be incurred, either alternative, that's unavoidable. So irrelevant. Ang avoidable cost ay irrelevant, ang unavoidable cost ay irrelevant. Based on controllability or influence of managers, decision making, kung kaya niyang mag-decide kung with regards to the incurrence of the cost, then that's controllable based on managers per authority. Uncontrollable kung wala siyang authority. Sunk cost and future cost. Sunk are past costs, historical costs. They are irrelevant. Okay? Future costs, they are planned costs or estimated costs. And then finally, meron tayong opportunity cost, which is a kind of cost na dahil sa income na nawala dahil hindi mo pinili yung isa. So, naging siyang cost dun sa alternative na pinili mo. Okay? Yan. Halimbawa, dun sa opportunity cost, nag-iisip ka kung ikaw ay bibili ng machine kaysa kaysa magpagawa sa labas. Okay? Yung kung magpapagawa ka sa labas, um, magagamit mo yung space na ma-occupy nung machine na bagong bibilin mo. Mapaparentahan mo pa sana yun. So, 10,000 a month. Eh, pag pinili mo yung machine na bibilhin, mawawala yung income. So, yung income ng rent, magiging cost siya pag magko-compute ka kung magkano magagastos mo. Hindi lang kung magkano yung machine, kundi kasama yung opportunity cost dahil hindi mo pinili yung kabilang alternative. Gets? Ayan. So, hanggang dito na lang muna tayo. Tapos, next video natin, magsagot ulit tayo ng mga multiple choice questions and then try natin kung may problem solving para at least ma-apply natin yung ating mga napag-usapan na sa iba't ibang classification of course. Okay? So, yun lang. Take a screenshot of this if you want, no? Intindihin na lang sulat ko. Sana maintindihan nyo. And see you again sa ating next lecture, sa ating next kwentuhan. Ingat kayo palagi. Wish you all the best, especially in your CPA journey. And ingat kayo palagi. Bye-bye.